yung mga katambak at good day po sa lahat. Yan. So, ayun, may i-share ako sa inyo. Yun. So, yun, yung i-share ko na yun is, yan, nasa church ako, yan, natapos na church namin. So, papunta na ako ng bayan kasi may nagpasuyo sa akin yung ka-churchmate ko na puntang bayan. Eh, sakto may dadaanan din ako. Kaya sinabay ko na. So, kung alam nyo yung TS Cruz no Baliches, palabas na ako. Pero, hindi ko inumbok yung e-bike ko sa may sa may mga poste. Kumbaga, nag-signal light lang ako ng kaliwa kasi kakaliwa nga ako. Yung dalawang sasakyan sa kaliwa ko na patuloy sila sa General Luis ay huminto. Yung nasa kanan ko naman na papasok ng TS Cruz ay huminto rin. So, ganun. Nagbigay abiso na sa akin para kumaliwa ako. Ito naman si Fortuner 2010 ay marulot. Yung pagliko ko ng manibela, sabay hinto sa harap ko. So, ginawa ko, pinitawan ko manibela, nagpreno ko, nilak ko yung preno, binitawan ko, naghalokip-kip ako ng ganyan. So, tinignan ko lang siya. Tinignan ko lang yung buong sasakyan. At yun, umalis na yung naka-Fortuner. Hindi ko natanda kasi yung plaka eh. Hindi ko pala halos makita kasi itim na itim yung tinted ng plaka. Naaaninag kong isang number, parang 7 yata yung huli. Yun lang yung naninag ko. Yan. So yun. Yun lang naalala ko sa plate number 7. Tapos, pagtingin ko sa taas ng sasakyan, nagulat ako, may sticker ng couple spur, guys. Yan. So, madalit sabi na taga-church din siya. Yan. So, yun. Hihinto pa siya sa akin noon, nakapasok na ako ng kanan papuntang bayan ng Novaliches. Hihinto pa sana noon, pero nakita niya rin yung sticker ko ng IRM Church, yung I am Remedial Master Evangelical Church. So nakita niya yon, bumarulot siya. Eh, sakto traffic doon sa may bandang Save More. Ako, na ako ng ganyan. So, ginawa ko, para hindi siya magalit sa akin, inunahan ko. Tapos, nung sa may bandang pedestrian lane na yun, sa may red ribbon, doon na ako nag-U-turn pabalik.
Kasi binaba ko lang yung pasahero ko ng Save More, binaba ko lang. So, doon ako nag-U-turn sa may red ribbon. Pagbalik ko, nagsenyas ako ng ganito. Ibig sabihin yan, sorry, ako na nagpakumbaba. Na ganyan lang ako ng kamay. Tapos, nabusin ako ng bagya. Na ako. Umuwi na ako. So, bumaba yung driver at minura niya ako. Hindi ko na gano'n narinig yung mura niya, pero alam ko mura yon kasi sumigaw siya. Pero hindi ko na ano kung anong klaseng mura yon. So, yun, hindi ko na lang pinansin. Umuwi na ako, dire-diretso. So, yun, hindi ko pala napansin. Sa may bandang na kami, sa may bandang Metro Bank, nagulat ako, nakasunod siya sa akin. So, umovertake siya sa harap ko, huminto siya, sabi sa akin, bumaba siya. Sabi niya, pre, anong problema mo? Sabi ko, kuya, ikaw may problema kasi nung palabas ako ng TS ko, sinarangan mo ko. Tapos, nagsenyas lang ako ng sorry sa may bandang red ribbon. Doon ka nagalit at nagmula ka. So, ikaw yung may problema, sabi ko sa kanya. Sakto, may dumaan na enforcer, yung naka-gray na t-shirt na taga City Hall. Sakto, lumapit kasi yung enforcer na yon, yung motor niya napapagas sa may petron. So, narinig siguro yung sigaw sa akin. Lumapit. So, sinabi ko yung katotohanan at pinakita ko yung dashboard, yung kuha ng dashboard ko. Kasi naglagay ako ng camera sa e-bike na di tanggal. Baka manakaw kasi pag gabi. Kaya kinakabit ko lang siya pag umaalis ako. So yun, pinakita ko sa enforcer. And then, sabi sa akin, yung ID mo, yung ID ko. So yun, nilabas ko yung ID ko at nagulat si Sir Enforcer na paano mata, pero hindi niya sinabi. Sabi niya lang sa sumigaw sa akin, hindi mo ba kilala to? Teka, kumilik to na ano mo, yung sinigawan mo. Nung nalaman ni Kuya na tiga kumilik ako, nagsorry siya sa akin. Nagsorry siya sa akin. Sa akin, okay lang naman yun. Parang konting abala lang. Okay lang sa akin yun. So yun, sabi sa akin, boss, aregluin na natin to. Sabi ko, kuya, pinapatawad na kita. Alam kong mainit ulo natin lahat. Pero wag tayo mangdamay
ng ibang tao. So yun, umalis na yung enforcer dahil okay na, nakikita na yung naka-SUV. So sabi sa akin ng enforcer, binulungan ako ng enforcer, sabi sa akin, "Sir, sa sunod, huwag mo nang papatulan yung mga ganyang tao. Kami na bahala dyan." Binulungan ako ng ganyan. Sabi ko, "Sir, pwede na ba ako makaalis kasi may sundo na ako?" Sabi sa akin ng enforcer, "Sige boss, wala naman na kaso ano na nangyari? Tinikitan ko lang yung sumigaw sa'yo." So yun. So okay na. Nung pagka-uwi ko dito ng bahay, nag-park ako dyan sa Mayalak. Yung naka-SUV na yon, hindi ko alam na kapitbahay ko pa sa kabilang street. Kami phase 2, siya phase 3. So yun, kapitbahay ko pala. So nakita niya ako na paliko na ng Platinum Street. Nakita niya ako. So yun, kinagabihan niyan na yun yung pagkabili ko ng ulam. Yan, yung pagkabili ko ng kakainin ko, paliko na ako ng Gold Street, pauwi dito sa amin. Nakita niya ako. So, lumapit siya sa akin. Ako, mabagal ang paglumiko kasi yung e-bike, 3 gulong lang, lalo na yung sa akin. Pagka binilisan ko liko, balentong ako dyan. So, binagalan ko lang pagbili ko. Pinara ko, sabi sa akin, "Boss, pasensya ka na kanina talaga. Wala lang ako sa wisyo, may maraming kong iniisip." So, ganun sabi sa akin. Ang sabi ko naman, "Sir, sa susunod, yung init natin ng ulo kahit saan pa man, huwag natin ibato sa kapwang driver natin." Sabi ko, "Okay na yun kuya, napatawad na kita. Okay na yun." Sabi sa akin, "Napasalamat sa akin." Sabi sa akin. Sabi sa akin, "Salamat at naintindihan mo." So yun, tinanong ko siya kung ano yung sticker niya sa likod. Sabi niya, Couples for Christ sila mag-asawa. Yun ang sabi sa akin. Tinanong niya din ako kung ano yung sticker kong IRMEC, yung I am Remedial and Master Evangelical Church. Sabi ko, "Sir, membro po ko dyan." Yan. Sabi sa akin, "Ganun ba? Sige, pasensya na talaga." Tapos, umuwi na ako. Siya, may binibili pa dyan sa tindahan sa phase 3. So yun, ang lesson dito,
Ang lesson dito sa kwento ko na to is wag mainitin ang ulo sa kalsada. Tsaka respetuhan. Yung lalabas e-bike sa intersection, magbigay ka. Kung nagbigay yung mga nasa tapat mo, sa tabi mo, ikaw din magbigay ka. Kung hindi mo napansin at kung hindi mo napansin na may e-bike at medyo mahina preno mo, magpreno ka, ulit-ulit preno hanggang sa kumagat. Tapos gumilid ka. Yan. Bale nang gumulong ka sa gutter, kesa naman yung naka e-bike or motor or sasakyan na kapwa mo, ang madidisgrasya mo. Yung gulong, okay lang yan, masira. Pero kung masisira mo ang buhay ng iba, may kaso ka talaga dun. So, yun. Ayun pa ang isa pang aral. Ang pangatlong aral, ang init ng ulo mo sa trabaho, sa mga ginagawa mo, ay ibahin mo sa kausap mong rider o driver. Yan. Kasi hindi mo alam kung ano sila. Tsaka isa pa, pag nasa intersection ka, malayo ka pa sa intersection na, halimbawa, 15 meters. So yun, tuloy-tuloy may nagtanong lang sa labas. So yun. Ang aral dun, huwag mainitin ang ulo sa kalsada. Yun ang unang-una mong gagawin. Kahit ano pa yung problema mo, suliranin mo sa buhay, pagka naka-aksidente ka, halimbawa, wag mong ibabato sa kanila yung init ng ulo mo. Kasi sa huli, ikaw rin ang agarbyado. So yun, pag nasa daan tayo, laging happy lang. Yan. Katulad ko, laging happy, nasa daan. Yan. So, yun, ang ma-share ko yun. Napapaindak yung mga traffic enforcer sa sounds ng e-bike ko. Kasi pag nasa highway ako, medyo nilalakasan ko. Pero dinig ko pa rin yung busina nila. Medyo nilalakasan ko para maging aware sila sa'yo. Lalo na pagka madilim, hindi ka nila kita. Pag may sounds ka, ma-aware sila, may iba pala dito. May ilaw pala dito, may e-bike, yan. Doon sila ma-aware. So yun, lagi natin tandaan, lalo na sa mga beginner e-bike, motor, sasakyan, truck,
na huwag tayo maging kamote sa daan. At huwag mainitin ang ulo sa daan. Ito, bigyan ko kayo ng isang aral. Halimbawa, pag humina yung preno ng tricycle nyo, single na motor, e-bike, sasakyan, or truck, malayo pa lang sa intersection, 20 meters o 30 meters, magmarahan na kayo. Kung mahina preno nyo, tapak lang ng tapak, push ng push, hanggang sa kumagat. Yan. Tapos, gumilid kayo, mag-signal light, mag-hazard, at gumilid. At pag nakahinto na kayo, tsaka nyo doon i-check yung mga preno nyo. Sa mga baguhan din, parating pa lang ng intersection 30 meters or 40 meters, dapat magmarahan na kayo, magbagal na kayo bago dumating ang intersection para alerto kayo sa palabas, papasok. Yan. So yun, lagi po tayo mag-iingat at so yun, dito na ako magtatapos. Hanggang sa next vlog uli. Keep safe everyone. God bless. And then, bye-bye. See you sa next vlog.